Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 6 verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Be strong in the Lord. As we conclude yung study natin sa Ephesians, pag-aralan natin itong seryosong topic, na binabanggit dito ni St. Paul na dapat po'y nakikipaglaban tayo sa spiritual na kalagayan. Ang problema po kasi kadalasan sa atin, hindi tayo aware sa mga spiritual realities. Mga believers, kadalasan ang akala natin yung mga nangyayari sa paligid natin ay mga normal lamang na mga occurrences or mga bagay na ginawa natin kaya nagkaroon tayo ng problema o dulot ng kasalanan na nagawa po natin kaya maraming nakakaranas sa atin ng mga problema pagsubok sa buhay. Pero alam niyo po ba, seryoso si St. Paul dito? Pinapakita niya na mayroong spiritual reality. At sa himpapawid, sinasabi niya may mga spiritual forces na dapat po ay aware tayo dahil ito po kadalasan ang nagiging cause ng mga problema natin. Sabi rito sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So hindi po pala tao lamang ang may gawa ng problema sa buhay po natin. Kadalasan po may mga spiritual forces po na naghahari-harian po sa buhay ng maraming tao. Kaya dito po, pinaalalahanan po tayo ni St. Paul. Seryoso po ito. Kasi sabi niya, finally, be strong in the Lord. Para bang sinasabi ni St. Paul dito, dapat maging seryoso kayo sa inyong spiritual life. Bakit po tayo dapat maging seryoso? Unang-una po, responsibilidad po natin na tayo po'y mga laga dapat po ng ating spiritual life. Hindi natin yan iaasa sa ibang tao. Tayo mismo, huwag tayong magpabaya sa ating spiritual life. Tayo po dapat matutong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos. At yung ating pong spiritual life, nakasalalay po dyan yung tagumpay natin sa pakikibaka po natin sa buhay na ito. Kaya naalala ko po sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 41, sabi niya sa kanyang mga alagad, kadalasan daw po yung ating spirit is willing but our body is weak. Kaya kailangan po alagaan natin talaga yung atin pong espiritu, upang tayo po'y maging malakas sa panahon na tayo po'y dadaan sa mga problema at pagsubok. Pangalawa po, pansinin niyo kung bakit dapat tayo seryoso sa ating spiritual life. Kasi in response to the enemy's activity, alam niyo po, si Satanas hindi po yan titigil. Nag-overtime pa nga yan gagawa't gagawa yan ng parang para makasingit sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya kung aware po tayo sa spiritual realities, dapat po alagaan natin ang atin pong spiritual life kasi uulitin ko, diyan nakasalalay po ang ating tagumpay. Pangatlo po, bakit kailangan tayo maging seryoso sa ating spiritual life? Kasi maaring may mga areas pa ng iyong buhay na hindi mo pa ito lubusang napagtatagumpayan. Maaring yung mga areas na yan na paghaharian ng kaaway. Maaring yung area na yan is in the area of your health, finances, family, job, or even sa ministry, kailangan po ay i-release natin yung pong victory sa bawat area ng ating buhay upang mapatunayan natin na ang Diyos talaga ay kaya niyang kumilos sa ating buhay. At alam niyo po, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Gusto ng Diyos nagtatagumpay tayo sa lahat ng areas ng ating buhay. Now, mahalaga po na unang-unang tayo po mga believers, dapat po makita natin na kaya tayo naririto pa sa lupa. Tayo'y tinitrain ng Diyos. Ang sabi po rito sa Matthew chapter 16 verse 18, as a body of believers, tayo po yung church. Ang sabi, and the gates of hell shall not overcome it. So, ibig sabihin, makapangyarihan po ang church. Sabi po rito sa Psalm 144 verse 1, praise be to the Lord, my rock, who trains me for war and my fingers for
battle. So mapapansin nyo po, inihahanda tayo ng Diyos sa buhay na ito, tinitrain tayo. Kaya sabi sa 2 Timothy verse 3, endure hardship with us like a good soldier of Christ. Ano po? Ang ibig sabihin po niyan, dito sa ating Christian life, kailangan po maging matatag tayo. Parang mga sundalo ng Panginoon. Ano po? At alam niyo po, ang mga sundalo, seryoso po yan sa pagtitraining. Ano po? Nagtitrain sila dahil may pinaghahandaan silang digmaan. Ikaw ba kapatid? Nagtitrain ka ba spiritually? Ano po? Gaano kadalas mo binabasa ang salita ng Diyos? Nagpapakalalim ka ba dito? Nananalangin ka pa ba? Tandaan niyo po, madaling talunin ng dyablo ang isang Kristiyanong hindi trained. Ano po? Dahil alam ng dyablo, ano po, ikaw ay mahina. At alam niya na ikaw ay madaling talunin dahil ikaw ay hindi handa. Kaya dapat po lagi tayong trained, ano po, sa salita ng Diyos. At higit sa lahat po sa pananalangin na pinapaalala po palagi sa atin. Para po tayong si Joshua, ano po, na sinabihan ng Panginoon, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Inutusan po tayo, be strong, be strong, be strong in the Lord. Ano po, be strong and courageous. Kasi dapat po handa tayo sa lahat ng mga pagsubok ng buhay. Pangalawa po, we must learn to take a stand. Ito po yung sinasabi ng Ephesians chapter 6, verse 12. Handa tayong makipaglaban and at the same time, alam natin yung para sa atin. Ano po, hindi tayo papayag na tayo'y talunin ng dyablo sa area ng ating buhay na yon. Kaya mahalaga mga Kristiyano, prepared. At the same time, tayo po dapat ay hindi ignorant sa ating authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung sinasabi sa Luke chapter 10, verse 19, I have given you authority to trample snake and scorpions and to overcome the works of the enemy, and nothing shall harm you. Ang sabi po sa Psalm 149 verses 5 and 6, let the saints rejoice in honor and sing for joy on their beds. May the praise of God be in their mouths and a double-edged sword in their hands. So ibig sabihin tayo po mag-exercise ng authority over the works of the enemy. Kailangan po ang ating mga prayer, ang ating mga praises, ano po, ay mga weapons para daigin ang gawa ng dyablo. Kasi sabi po sa Matthew chapter 16, verse 19, I will give you the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, ibig sabihin po tayong mga believers, ano po, we must learn to take a stand. Huwag tayong papayag na aagawin lang ng dyablo basta-basta sa atin yung mga bagay na para sa atin. Kailangan po maniwala tayo, makipaglaban po tayo sa mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos at higit sa lahat, talunin natin ang dyablo sa lahat ng area ng ating buhay. Panghuli, ito yung pinaka-powerful na truth. Kailangan totally surrendered tayo kay Lord. Ano po kaya sabi diyan? Be strong in the Lord. Kasi ang isang buhay na surrendered sa Panginoon, ano po, yan po ang tunay na nagtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay. Kaya, totally surrendered ka ba kay Lord? Ikaw ba'y naglilingkod sa Kanya at nagmamahal sa Kanya at inialay mo ba ang buhay mo sa Kanya? Higit sa lahat, namumuhay ka ba ng tapat kay Lord? So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.